Narinig mo na ba yung salitang financial freedom? Pag narinig mo yung salitang financial freedom, anong naisip mo? Pera. Pera. Yeah. So, ngayon, tuturo ko sa iyo ngayon anong ibig sabihin ng financial freedom. Okay? So, ang financial freedom, ang ibig sabihin niya, wala na tayong responsibilidad. Okay? So, yung pera ngayon ang nagtatrabaho. O kaya tinatawag siyang loan, living on interest. So, interest lang ng pera, pwede ka pang halimbawa, meron kang 6 million na ipon. Okay? Yung 6 million na iyan, kapag iyan ay nilagay mo yan sa investment sa 10%, ang tubo niyan, 600,000 taon-taon. Okay? So, interest lang nung pera, pwede na naman, kahit hindi na magtrabaho. Pangalawa, ibig sabihin ng financial freedom, meron kang permanent na income. Okay? Pera na nagtatrabaho sa iyo. Meron kang healthcare na pagkakasakit. Tapos, wala ka kung may pamilya na, yung mga anak ka. Yan yung ibig sabihin sa ngayon, kung halimbawa sa tingin mo, ay bata pa ako, wala ako dyan. Baka nandito ka sa kapila. Ito yung tinatawag na financial limitation. Ano naman nasa isip mo kung sinabing financial limitation? May limit. Ayun, so limitado yung pera. Okay, so ang ibig sabihin niya, meron tayong malaking responsibilidad. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera. Okay, halimbawa diyan. Kung ang income mo ay 300,000 sa loob ng isang taon, pag ikaw ay nawalan ng income, halimbawa nawalan ka ng trabaho, wala na rin yung income, tama? So ngayon, ang tanong ngayon dyan, kung halimbawa may pamilya ka na, paano yung mga pangangailangan? Saan kukuha ng pagkain? Saan kukuha ng pambayad ng bill? Pag nagkasakit? Paano yung pag-aaral ng mga bata? Kung may binabayarang bahay, paano yun? Okay? So, ngayon, kung nandito tayo ngayon, ang goal natin ngayon, mapunta dito sa financial freedom. Paano makapunta dito sa financial freedom? Okay? So, ngayon, isishare ko sa iyo yung tinatawag na X-curve concept. Ang X-curve concept, yung kwento ng buhay ng bawat tao. Ang buhay natin, mayroong dalawang line, ang X-curve. Itong line, itong kulay rin na pataas, yan yung tinatawag na money line. So, habang bata ka pa, so dapat nag-iipon tayo ng pera. Okay? Pero hindi madaling mag-ipon kasi mayroong pangalawang line yung pababa, itong kulay. Yun naman tinatawag na big responsibility. Okay? So, ang goal natin dapat ay tumaas ito, tataas lang yung pera kapag itong responsibilidad ay bumaba. Okay? So, dito sa X-curve, mayroon siyang apat na stages. Ang stage 1, walang ipon, pero ang responsibilidad malaki. Pangalawang stage, meron ka ng ipon na 2 million, ang responsibilidad 4 million. Kasi 4 minus 2 equals 4 million. Ang stage 4, ay stage 3, meron ka ng ipon na 4 million, magkano ang responsibilidad? 2 million. Pag naipon mo na yung 6 million, magkano na ang responsibilidad mo? 0 na. Okay. So, ibig sabihin niya, kung nag-zero na yan, financially free ka na. Okay. Tanong, dito sa stage na ito, dito sa apat na stages na ito, ang tanong ngayon dyan, saan stage ka na ngayon dyan? Stage 1, stage 2, stage 3, o stage 4? Stage 1. Yan, stage 1. Okay? So, tama. So, lahat naman ng sinishare nitong concept na ito, nasa stage 1 talaga. Pero, saan maganda mapuntang stage? Stage 1, stage 2, stage 3, o stage 4? Stage 4. Yan, stage 4. So ngayon ang tanong niya, paano makapunta dito? Merong tatlong pwedeng mangyari habang nag-iipon tayo dito. Ang unang pwedeng mangyari, ito, number 1. Halimbawa, tumanda tayo. Halimbawa, tumanda tayo. 70, 60, o 60, 70, 80. Wala ng pera. Kung walang pera, hindi kayo ng problema. Saan kayo kukuha ng buhay? Siyempre, kung may pamilya ka na, yung mga anak mo ngayon, may pamilya na rin. Okay. So ngayon, ang solusyon dyan, dapat meron tayong investment. Ang ibig sabihin ng investment, may perang naipon na magtatrabaho siya. Okay. Pangalawang if naman na pwedeng mangyari, paano naman kung halimbawa, bata ka pa, kinuha ka ng milyon.
Sa tingin mo, anong merong problema? Naiwan. Yan, yung way iwan. Siyempre, paano mo papatuloy ng ano yung pag-aaral, paano pagkain nila. So, ang solusyon natin yan dapat meron kang life insurance. At ang pangatlo, paano kung magkasakit? At pag nagkasakit yan, hindi ka na pwede magtrabaho. Ano magiging problema? Ang gasto. Ang gasto. So, itong tatlong ito, hindi natin alam yung kung kailan mangyayari yan. So, ang ano lang natin dyan, dapat tanda tayo dyan sa tatlong yan. So, ang solusyon natin dito, dapat meron siyang healthcare. Okay. So, ngayon, ang tanong ngayon, paano ngayon mapunta dito sa financial freedom ng mabilis? Gusto mo malaman kung paano? Ayan. Dito tayo. Yung tinatawag na kung paano ang pera mo trabaho. O, sample tayo rin. Halimbawa, merong kang edad mo 29. Meron kang 100,000. Yung 100,000 na yan, nilagay mo siya sa 2%. Nilagay mo sa bangko. Ngayon, paano mo malalaman kung kailan yung 100,000 mo, kailan siya magtutungan? Gagamitin mo itong formula nito. 72 divide 2 equals 36. Ibig sabihin, pag 2% lang, pagdating ng 36, saka pa rin siya magtutubo. Kung 29 ka, plus 36, ang dead mo yung 65, meron ka ng 200,000. Okay? Eh, paano ngayon kung halimbawa, dito mo naman nilagay sa 8%? So, yung 100,000 mo, salip mo sa 2%. So, 72 divide 9, pagdating mo ng 65, yung 100,000 mo, meron ka ng 1.6 million. Ang pangatlo, paano kung dito mo nilagay, alam mo ito 12%. So, 72 divide 12 equals 6 years. Every 6 years, dudubli ang pera mo. Dito mo nilagay, salip na dito mo nilagay. Pagdating mo ng 65, meron ka ng 6,400,000. Okay, tanong, dito sa tatlo, saan maganda maglagay ng pera? Sa 2, sa 8, o sa 12? Sa 12. Kailan mabilis maabot ang financial freedom? Saan? Sa 2, sa 8, o sa 12? Sa 12. Okay. Gusto mo bang malaman kung saan pang 12%? Dito yan sa IUD, dito pinaturo. Meron tayong training dito every Wednesday at saka Saturday. Pwede lang umatin kahit estudyante mo pwede lang umatin. Okay na ba, Rich? So, thank you.